sama ng loob. Marahil ay dala ng mga mabibigat na pagsubok at problema, kaya nawi ka katagang iyon. Ako po ay dumanas ng mabigat na pagsubok. Noong July 17, 2010, ako po ay nakaramdam ng kahirapan sa aking paghinga. Parang may mabigat na bagay na nakapatong sa aking dibdib. At parang ako'y kinakapos sa paghinga. Nagpatingin po ako sa doktor at ang advice ng doktor sa akin ay magpa-CT scan at MRI. Dumating ang araw na kinatakutan ko. Ang resulta ay lumabas at ang sabi ay may 7.5 cm na mass o bukol in between my lungs and heart, and it was suspected to be a thymoma. Ito po ay isang uncommon na bukol ng ating thymus gland. Ang thymus gland po ay tumutulong sa pag-develop ng ating immune system. At dahil malaki na ang bukol, ay naka-apekto na sa aking paghinga. Naiipit na ang aking puso at kailangan na daw tanggalin sa lalong madaling panahon. At sabi pa ng doktor na magbasta kami ng 500,000 to 1 million para sa operasyon dahil parang open heart ang gagawin. Lalagarin ng ribs at iaahon ng puso para matanggal ang bukol. At sabi pa ng doktor na ang recovery period ay 3 months to 1 year, depende sa nagiging response ng aking katawan. Sa mga oras na iyon, para akong sinakupan ng langit at lupa sa mga narinig ko. Naisip ko, saan naman kami kukuha ng ganong kalaking halaga? At kung ano pa ang naglaro sa aking isip, paano kung ako'y magpa-opera at di na ako mag-recover? Paano kung tumuyan na ako ng hina? Ipinagpaliban ko po ang aking pagpapa-opera. Una, dahil sa wala kaming ganong kalaking pera at natatakot sa mga masamang mangyayari sa akin. Sumama po ako sa mga Hindu masses. Sumunod po ako kay Father Suarez, kay Father Padier, at linggo-linggo po ay pumupunta kami sa mga madre sa Mother Ignacia Healing Center sa Bagubong, Caloocan. Noong October 2010, muli po ako nagpa-CT scan at MRI. At nilabot kong lumiit ang bukol from 7.5 cm ay naging 3.5 cm na lang. Nagulat ang doktor dahil di daw basta pwedeng lumiit in 3 months time ang bukol. The fact na wala namang any medicine akong ininom o any medical intervention na ginawa sa akin. Ngunit sa kabila ng pagliit ng bukol, July 2012, may related na disorder ang na-diagnose. Ito po ay ang MG or ay myasthenia gravis. Ito po ay isang autoimmune disorder na ang symptoms ay weakness of muscles, drooping of my eyes o pagpikit ng aking mata, nahirapan ang huminga at paglulong. At nangyari pa po, nangungu ako. Literal po na nangungu ako. At kahit anong ginagawa ay pakiramdam ko ay pagod na pagod. Parang kandila unting-unting nauubos. Dumating pa po sa point na pati pagsulat ay nawala na ako ng kontrol. At simpleng pagbubutulis. At magsisipin na lang ako damit. Hindi ko na magawa. Sa mga panahon iyon, nasa pinan tayo tanong sa Diyos. Diyos ko, bakit po ako pinabayaan? Matapat naman po ako naglilingkod bilang lektor sa mahabang panahon. Active bilang miyembro ng mga organisasyon ng simbahan. Tumutulong
dahil sa kanyang pagkakito ako'y tuluyang maghihina. Naramdaman ko ang hinanakit at sama ng loob sa Panginoon sa mga panahon iyon. Dahil pakiramdam ko, ako ay kanyang inabandona at pinabayaan. Di ko matanggap ng dating sigla ko at naman sa isang inilapay na wala. Nagdesisyon po ako mag-deal sa paglilek ko at di mo na naging active sa mga gawain sa simbahan. Una, dahil sa aking karamdaman. At pangalawa, nagtampo ako sa Panginoon. At naisip ko, hindi naman binigyan ng katagal ng Diyos ang aking paglilingkod. Di muna ako mag-serve. Tumating sa point na parang nawala sa akin yung kagalangan mag-serve. Ngunit dahil sa pagmamahal sa akin ng Panginoon, naramdaman ko na patuloy niya akong ginabayan at itinuro niya po sa akin ang tamang daan at dapat na aking gawin. Nag-decide po akong magpa-opera dahil po sa lumalang sitwasyon ng aking kalusugan. Nagka-diabetes po ako at kailangan magpupot ng insulin araw-araw. At nagka-thyroid problem din po ako at tuluyang naramdaman ang panghihina. Kinupli ko sa aking pamilya ang tunay kong nararamdaman. Dahil ayaw ko nakaawa nila ako at ayaw kong mapakalas sa akin. October 29, 2012, araw ng aking operasyon. Habang ako ay dinadala sa operating room, ako po ay muling bumaling at manalangin sa Diyos. At sa aking manalangin ang aking nasabi, Diyos ko, huwag mo akong pabayaan. Sa sandaling iyon, nadama ko na kasama ko ang Diyos dahil nawala sa akin ang kaba at pamihina ng loob. Tanging ang Diyos lamang tunay na pinagmulan ng aking pag-asa. Tanging ang Diyos lamang ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob habang humina ang aking katawang lupa. Patuloy namang pinalakas ng Diyos ang aking espiritu. Ang panandalian at bahagyang kapighatian na dinanas ko ay magbubunga ng kaligayang walang hanggan sapagkat ang Diyos ang kasama ko maging sa pinakamatinding pagsubok sa buhay. Ngayon po, narito ako sa inyong harapan, still recovering from my operation. Pero ako po ay muling bumangon sa pagsubok. Ako po ay muling nagsiserve bilang rektor at muling naging active sa mga gawain ng ating parokya. Buong puso akong nagpapasalamat sa Diyos na kahit na ako'y naghinanakit at tumalimod sa Kanya, ako'y patuloy na ginabayan, minahal at pinatawad. Mga kapatid, maging sa pinakamatinding pagsubok na naranasan ko, tinulungan ako ng Panginoon. Maging panatag at magtiwala lang sa Diyos at manampalataya, maniwala at laging umasa na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa puso natin. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kung patuloy tayong maniniwala, magtitiwala, at sumampalataya sa Kanya.